magandang araw po sa lahat ng inyong tagapakinig, lalo na po sa iyo, Ate Angel. Ako nga po pala si Rika, 21 years old at education student. Gusto ko lang magbahagi sa inyo ng nangyari sa amin noong 2019 sa Teachers Camp, Baguio City. January 2019, sumama ako sa school namin para sa 3 araw na seminar. Excited ako kasi first time kong makakarating ng Baguio. Maganda doon at malamig ang panahon. Pagdating namin ay pinatuloy kami sa isang lumang dormitory building sa loob ng teachers camp. Sabi ng guide, iwasan niyo lang gumawa ng ingay sa gabi. May mga residente rin dito. Akala namin ay mga ibang estudyante lang, pero hindi pala. Unang gabi namin noon, tahimik na ang buong palapag. Pero kami ng 3 roommate ko ay nagkikwentuhan pa rin at nagtatawanan sa loob ng kwarto. Nang biglang namatay ang ilaw. Siglit lang ito at agad ding bumalik. Napansin namin na tumigil din ang electric fan. Biglang bumukas ang pinto at kasabay nito ay ang isang malamig na hangin. Sino yan? May tao po ba dyan? Tanong ko. Walang sumagot. Kaya naman dali-dali kaming pumunta sa may pinto para i-check ito. Tumingin kami sa hallway. Pero wala namang tao. Sinarahan namin ang pinto at agad na kaming bumalik sa kama. Ilang saglit lang, ay meron naman kaming narinig na yabag. Parang nakabota, mabigat, at mabagal lang ang pagkakalakad niya. Nagkatinginan kaming 3 sa isa't isa. Baka guard lang siguro, sabi ng isa kong roommate. Pero naalala ko ang sinabi ng coordinator. Walang bantay sa 3rd floor pagsapit ng 9:00. Lumakas ang tunog ng yabag hanggang sa may huminto sa tapat ng pinto namin at parang may sumisipol na lalaki. Binuksan ko kaagad ang pinto. Binilisan ko para mahuli ko kung sino man ang nasa labas ng pinto namin. Pero wala akong naabutan. Yun nga lang, meron kaming nakitang bakas ng putik sa sahig. Kinabukasan, kwento namin sa staff yung narinig namin. Tahimik lang sila. Merong isang matandang tagalinis ang lumapit sa amin at nagsalita. Huwag niyong pansinin kapag may sumipol. Gabi-gabi kasing nagpapaikot-ikot yung mga sundalo dito dati. Akala namin nagbibiro lang, pero nung pangalawang gabi, sumobra na yata ang takot na nararamdaman namin. Mga 2:45 AM, nalimpungatan ako dahil parang may humihila sa kumot ko. Akala ko yung roommate ko lang, pero nung tumingin ako, tulog na sila parehas. Pagharap ko sa kabilang kama, may nakita ako. May nakatayo, pero hindi ko masyadong maaninag. Pero parang lalaki. Naka-uniforme siya na pang sundalo. Lumang-luma. Parang galing sa digmaan. Basa ang uniforme niya at meron din itong mga dugo. Nakaramdam na ako ng takot. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Gusto kong sumigaw at humingi ng tulong, pero para akong nanigas.
lalo pa at tumingin siya sa akin. Tinuturo niya ako. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo dito. Sinaklob ko ang kumot sa sobrang takot. Nagdasal ako ng taimtim. Sinilip ko siya ng dahan-dahan at bigla na lang siyang nawala. Pagkagising namin kinaumagahan, sobrang daming putik sa sahig. Buong akala ko ay panaginip lang lahat ng yun. Totoo ngang may nagpakita sa akin na sundalo kagabi. Maraming nagsasabing kaluluwa raw ng mga sundalong namatay noong gera pa ang naninirahan sa teacher's camp. Hanggang ngayon ay may mga kwento pa din ng mga yabag, sipol at malamig na hangin sa koridor kahit wala namang tao. Pag-uwi ko sa Maynila, sinubukan kong kalimutan lahat ng mga nakakakilabot kong karanasan. Pero gabi-gabi, bago ako matulog, naririnig ko pa rin sa tenga ko ang sipol ng sundalong multo. Sabi nila, kapag gabi sa Baguio at maulan, mag-ingat kang magmaneho ng mag-isa dahil hindi mo alam kung ang isasakay mo ay pasahero o isa sa mga kaluluwang hindi pa nakakarating sa dapat nilang puntahan. Magandang araw sa lahat ng tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Mang Efren. 3 dekada na akong nagmamaneho ng taxi dito sa Baguio. Kung saan ako nakakarating. Session Road, Burnham Park, Mines View, at kung saan pa. Pero merong isang gabing nagparanas sa akin ng matinding takot at hindi ko ito malilimutan. Taong 2014, buwan ng Disyembre, malamig ang gabi at umuulan. 2:00 na ng madaling araw at halos wala ng pasahero. Pero heto at nasa kalsada pa rin ako. Sinisipagan ko dahil malapit na ang Pasko at kailangan kong makaipon para naman meron kaming panghanda sa Pasko at sa bagong taon. Dito na ako inabutan ng gabi sa may Leonard Wood Road, papunta sana ang Luwakan Road. Di ko alam pero ang gabing yan ay parang mabigat sa pakiramdam. Pero patuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Nagsasound pa nga ako kahit papano para hindi ako antukin sa biyahe. Pagliko ko sa isang kanto, meron akong nakita na isang babaeng nakaitim na jacket, may suot na bonnet at nakatungo lang sa gilid ng kalsada. Huminto ako. Sisilip pa lang ako ay agad na itong sumakay sa likod. Tahimik lang. Hindi ko man lang narinig na bumukas ang pinto. Basta nakita ko lang na nasa likod ko na siya. Ganun kabilis. Binaling ko ang salamin ko para makita ko siya. Nakayuko lang ang ulo nito at may mga tumutulo mula sa buhok niya na tubig ng ulan.
Ma'am, saan po tayo? Tanong ko. Malamig ang boses niya nang sumagot. North Cemetery po, kuya. Medyo napakunot ang noo ko kasi wala namang North Cemetery sa Baguio. Pero baka nagkamali lang siya. Kaya naman tinanong ko ulit. Yung La Trinidad Cemetery po ba ang ibig niyong sabihin? Hindi siya sumagot. Kaya pinaandar ko na lang ang taxi. Dahan-dahan habang nag-iisip ako kung saan ko ba siya ihahatid. Habang binabagtas namin ang kalsada, napansin ko na parang lumalamig ng husto sa loob ng taxi. Gayong naka-jacket naman ako at nakapatay naman ang aircon. Pagsilip ko sa salamin, nakikita kong merong usok. Unti-unting naglalaho ang mukha ng babae, pero nakikita ko pa rin yung jacket niya, yung bonnet, at yung mga mata niyang itim na itim. Parang nawala yung puti. Ma'am, baka dito na lang ho kayo sa tabi. Hindi na ho kita mayahatid. Sabi ko sa kanya. Wala siyang sagot. Kaya naman agad kong inihinto ang taxi sa gilid. At napansin ko na wala na siya sa likod ko. Iniisip ko kung paano naman ito mangyayari. Kahit pagbukas ng pinto ay wala akong narinig. Gulong-gulo ang utak ko. Lumabas pa ako ng taxi para i-check kung nasaan yung babae. Pero wala talaga akong nakita. Binuksan ko ang pinto at doon ko nakita sa upuan na basa ito ng tubig at amoy lupa. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Nagpunta ako sa simbahan sa katedral para magdasal. Pinagdasal ko na sana ay wag nang maulit na may maisakay akong ganong nilalang tuwing gabi. Paglabas ko ng simbahan, may lalaking nagbebenta ng dyaryo. Wala sa loob ng isip ko, pero binuklat ko ang lokal na pahayagan sa unang pahina at may larawan ng isang babae. Ang sabi doon, dalagang nalunod sa Luwakan River, katawan, natagpuan matapos ang 3 araw. Pamilyar ang muka, parehong-pareho sa pasahero ko kagabi. Ganun na lamang ang aking takot. Kwento ko ito sa mga kapwa ko driver. Sabi nila, hindi daw ako nag-iisa. Madalas daw, lumalabas ang babae sa Leonard Wood, minsan sa Marcos Highway, at minsan ay sa mismong Session Road. At kapag may huminto at pinasakay siya, siguradong sa North Cemetery din siya magpapahatid, kahit wala naman talagang ganung lugar dito sa Baguio. Kaya nang naranasan ko ang kababalaghan na yan, ay hindi na ako masyadong nagpapagabi sa pagmamaneho. Dahil baka sa mga susunod na gabi, ay magtagpo na naman kami ng misteryosa kong pasahero.